Gandang araw, ano? Ngayon ay isang interesanting topic ang ating pag-uusapan. Ano ba yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kaligtasan? Paano ba maliligtas ang isang tao? At di ba nung nakaraan nating napag-usapan, dapat tayong makinig sa ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon ang ating tanong, ano ba ang sinabi ng Kristo tungkol sa kaligtasan? Ano ba yung dapat gawin ng isang tao para maligtas? Di ating simulan, ano? Kung inyong hawak ang inyong mga Biblia, pakisuyong buksan ninyo ito sa Mateo, Kabanatang 4, talatang 17. Okay, kung inyo nang nakita, ganito ang binabanggit. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sa tekstong ito, makikita natin na ito ang simulang-simula o ang unang-unang pinaka-mensahe ng ating Panginoong Hesus. At anong laman ng kanyang mensahe? Kasi simula niya pa lang, siyempre kung ano yung iniisip niyang dapat unang matutunan ng kanyang mga tagasunod, yun ang kanyang unang matuturo. At ito, ang kanyang sinabi, magsisi kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? Ano ba ang ibig sabihin ng pagtalikod sa pagkakasala? At ano ang kinalaman nito sa kaligtasan? Ito, makikita natin na yung ating kaligtasan o yung ating relasyon sa Diyos ay nakadepende kung ating titigilan yung pagkakasala. At ibig sabihin, magbabago ka, pagkatapos mong tumigil sa pagkakasala, gagawa ka naman ng tama. Hindi pwedeng titigil ka lang magkasala, then wala ka ng activity. Gagawin mo na kung ano yung tama na hinihiling. At ito ay salik sa salita ng Diyos, Hindi sa kung sino lang ang humiling na yun ang dapat mong gawin. Pagkatapos, tsaka lang natin masasabi na talagang tayo ay gumagawa ng kanyang kalooban. So may dalawang bahagi na importante yun. Una, yung pagkalungkot na nagawa natin yung mga bagay na laban sa Diyos. At pangalawa, matibay na kombiksyon na mula sa puntong iyon, pasulong, gagawin mo na kung ano yung hinihiling niya. Kung wala ang isa sa dalawa na yon, hindi ito magiging matagumpay. Siyempre pa, maaring may magsabi sa atin na hindi na kailangan yan. Kasi ang kaligtasan ay hindi natin makukuha sa pamamagitan ng anumang ating gawa. Karaniwan yan ang turo ng mga tao na naniniwalang ang salvation ay grace. No? Yan ang lagi nilang sinasabi na wala kang pwedeng gawin o wala kang kayang gawin para ito ay makamit. Pero ang nakakalimutan ng mga taong ito ay ang sinasabi ng Diyos mismo sa Biblia. Bagamat bilang mga tao, ano man talaga ang ating gawin, ay hindi tayo magiging karapat-dapat na para bang humihingi na tayo ng sweldo sa kabutihan natin, hinihiling natin yung kaligtasan. Hindi tayo kailanman magiging ganun. Pero, sa pamamagitan ng ating mga gawa, maaari nating maiwala ang pagkakataong makatanggap ng kaligtasan ito. Talaga nga bang ganun? Na bagamat regalo ito, kaloob, grace, mayroon pa rin tayong kailangan gawin? Pwede pa rin bang tawaging regalo ito kung meron tayong kailangang isagawa para ito ay makamit? Oo naman. Madaling ilarawan yan Halimbawa, ang gobyerno ay nagsabing
mamimigay sila ng pagkain doon sa pinakamunisipyo. Ito'y libre. Ito ay regalo. Pero, pagamat ito'y regalo, kailangan pumunta ka sa munisipyo. Isa. Pangalawa, kailangan pumila ka. Pangatlo, kailangan patunayan mo na ikaw ay isang mabuting mamamayan upang maging karapat-dapat ka sa regalo na yun. So, yung tatlo na yan, pag hindi mo ginawa, kahit regalo pa yung pagkain na ibibigay, hindi mo pa rin makukuha. So, ganun-ganon yung ipinapakita sa atin ng turo ng ating Panginoong Jesus. Okay. Sa bagay, yung mga taong yun na yung kanilang pinangahawakan, mahihirapan na tayong kumbinsin yun. Pero, hindi natin habol na kumbinsihin sila. Ang ating habol ay magawa kung ano ang itinuturo sa atin ng Panginoong Jesus. Ang totoo, ang ating Panginoong Jesus at ang Diyos mismo, wala silang layunin na mamilit sa sino man na gawin yung kanilang kalooban. Pero, kapag ginagawa natin ito, napalulugod natin sila. Tingnan natin kung ang turo bang iyan ay doon lamang sa Mateo. Kasi minsan, kapag merong mga tao na naniniwala na hindi na tayo kailangang magsisi at sumunod sa kautusan ng Diyos, sinasabing, kasi hindi pa naman patay ang ating Panginoong Hesus dyan Pero nung mapako na siya sa krus, napako na yung kautusan ng Diyos. Ganun nga ba? Pagkatapos ba ng Mateo, Lucas, Marcos, Juan, yung 4 na gospel, hindi na kailangan gawin ang kalooban ng Diyos? Tingnan natin itong Revelations, Kabanatang 2, Talatang 5. Kung inyo nang nakita ay ganito ang sinasabi. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Kita natin? Ito ay huling aklat na ng Biblia. Pero, bagamat namatay at nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus, nandito pa rin yung mga salitang pagsisisi at paggawa ng kalooban ng Diyos. At ano daw ang magiging resulta kapag hindi yung ginawa? Nung sinasabihan ng ating Panginoon, aalisin ang kanyang ilawan. So, malinaw na kung ang ating Panginoong Jesus o ang Kristo ang ating pakikinggan, pwede nating maiwala ang ating kaligtasan. No? Bagamat regalo talaga ito, wala tayong pagtatalunan dyan. Ang kaligtasan ay isang kaloob mula sa Diyos. Libre talaga yan. Pero, kasabay noon, kailangang ipakita natin na tayo ay nagsisisi sa ating mga pagkakasala at gagawin na yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Diyan medyo nagkakalituhan ng mga tao Karaniwan, yung mga relihiyon, pinapalitan nila yung meaning ng kalooban ng Diyos. Merong nagsasabi na yung kalooban ng Diyos yung dumalo ka ng dumalo sa pagsamba, kumanta ka ng mga gospel song, o gumawa ka ng mabuti, o wag mong gawa ng masama ang iyong mga kapwa. Yung dati ko namang mga relihiyon na sinasalihan, pasali dyan ng pagpoprosesyon, pagdalo sa misa, at yung huli kong iniwan na grupo, kasali sa kalooban ng Diyos ang pagbabahay-bahay. Pero ano ba talaga yung kalooban ng Diyos? No? Makikita natin ang basic meaning ng kalooban ng Diyos kapag tinignan natin kung ano yung basic meaning ng pagkakasala. Ang pagsala ay kapag meron kang tinatarget, halimbawa sa pagpana, tapos pag tira mo, hindi mo tinamaan. Yan ang sala na pinakaugat na salita. Ngayon, sa Diyos, meron din pala tayong target. No? Bilang mga tao, kailangan yun ang ating maabot. Ano ba yun?
ito ay ang mga kautusan ng Diyos. At ang kautusan ng Diyos, hindi malabo yan. Nilinaw niya yan, ipinasulat, at ipinaalam sa mga tao. Kaya kapag tayo nagkasala, doon nakasalig yung pagkakasala na yun. Sa utos ng Diyos. Anumang bagay na ginawa mo laban sa utos ng Diyos, yun ang ibig sabihin ay pagkakasala. Okay. So, ibig sabihin, ang basic meaning nito, kapag tayo dapat sumunod sa kalooban ng Diyos, dapat tayong sumunod sa Diyos. Kung ano yung kanyang iniutos. Okay. Higit pa natin pag-uusapan yung punto na yan sa mga susunod. Pagpapatuloy natin yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus tungkol sa kaligtasan. So, dapat pala, tayo ay kailangan magsisi at gawin ng kanyang kalooban. Ito pa, para malinaw kung anong level ba ng paggawa ng kalooban ng Diyos ang tinutukoy, pwede nating basahin yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Marcos, Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 20. Okay, ganito ang sinasabi dyan, ano? Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyong naunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang mga binhi namang nalalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumating si Satanas at inalis ang mensaheng inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya hindi sila nananatili doon. Pagdating ng kabigatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhang matinik. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay nito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakapamunga. Ito naman ang kahulugan ng binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana, may tig-30, may tig-60, may tig-100. Sa talinghagang ito ng ating Panginoong Jesus, malinaw ang mensahe. Kapag tayo ay nakarinig ng kalooban ng Diyos, may 4 na mayahalin tulad tayong kalagayan. Una, hindi pinahalagahan. Pangalawa, pinahalagahan, pero nung magkaroon ng konting problema, nawala. Pangatlo, pinahalagahan, pero dahil sa pagkahumaling sa iba pang pinahalagahan din, tulad ng pera, pagkain, libangan, o anuman, nawalan ng puwang yung mensahe ng Diyos. Sa 4 na yon, yung huli lang ang talagang may positibong bunga. Pinahalagahan, ikinapit, ginawa, at namunga. So, ibig sabihin, hindi pala ito katulad ng sinasabi ng ilang tao na kapag nanampalataya ka na sa ating Panginoong Jesus, ligtas ka na. Nawala nang mangyayari pang anuman sa buhay mo para mawala yung kaligtasan yun. Hindi pala. Kasi, nananampalataya lahat ng 4 na to sa talinghaga. Pansinin, lahat sila ay may pananampalataya. Pero hanggang saan yung pananampalatayang yun? Kapos. Hindi ito namunga. Liban sa isa. Kaya, malinaw ang mensahe ng ating Panginoong Jesus. Kung ang Kristo ang ating pakikinggan, kailangan gumawa tayo ng kanyang kalooban habang tayo nananampalataya. Okay. Tingnan natin yung binabanggit naman ngayon ng
Pahayag o Apokalipsis, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 3. Sabi rito, isulat mo sa anghel na sa iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka. Pagalabin mo ang katangiang nalalabi pa sa iyong buhay, upang hindi tutuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikuran ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Napansin nyo? Ang punto ay dapat na pasakdalin ang ating gawa. No? Kaya ang sabi rito nakikita kong hindi pagganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Sa English, ang pagkakasali nun ay not yet perfect. So, pinapasakdal, pinapabuo, pinapaganap na ganap yung kalooban ng Diyos. Hindi pala pwedeng, nananampalataya na ako sa Kristo. Tama na yon. Tapos pag tiningnan mo yung gawa mo pang araw-araw, hindi pala kaayon ng kalooban ng Diyos. Hindi pala pwedeng ganun, ano? Kasi, pansinin na ito ay mensahe ng Kristo sa kanyang mga iglesia. Okay, tingnan natin. Pagpatuloy natin yung versikulo 14 hanggang 18. Diyan pa rin sa chapter 3 ng Pahayag. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Medyo mabigat yung mensahe, ano? Pero, ipinapakita rito na yung mga tagasunod ng ating Panginoong Sus, ito ay iglesia sa Laodicea. Kapag hindi siya mainit, na talaga nag-aalab yung kanyang paggawa ng kalooban ng Diyos, yung kanyang pagnanais na magawa ang kalooban ng Diyos. At hindi rin siya malamig. Ibig sabihin, yung iba, ginagawa niya, no? Sabi ng ating Panginoong Jesus, isusuka niya. Kaya mahalaga kung ano yung ating ginagawa. At yung ginagawa natin na yon, para sa ayunan ng Diyos, ito ay dapat na kaayon ng kanyang kalooban. Oo, dapat sumusunod sa kanyang kautusan. Okay. Bilang huli, ito pa yung aking babasahin. Nasa Pahayag, Kabanatang 22, talatang 12. Okay. Sabi rito, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Napansin ba natin? Na bagamat marami ang pinaniwala, ang tinuruan, na kapag nanampalataya ang isa sa Kristo, yun ay sapat na. Sapagkat tayo ay ililigtas by grace. At wala na tayong magagawa upang ito ay maiwala. Hindi totoo yun. Bagamat wala tayong pwedeng gawin para maging karapat-dapat sa regalo ng Diyos, meron tayong magagawa para ito ay maiwala. Kaya sa pag-ilag na maiwala ang kalooban, ang regalo ng Diyos, dapat na gawin natin kung ano yung iniuutos niya. At yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito sa Pahayag 22:12. Yung ating mga tatanggapin
na kaloob ay ayon sa ating mga gawa. So pagdating ng ating Panginoong Hesus, magsusulit tayong lahat. Ano ba yung ating ginawa kumpara doon sa iniutos ng Diyos? Yun ang napakahalaga. Maraming nagsasabi, may katunayan kaming sinasang-ayunan kami ng Diyos. Kasi kami ay pinagpapala. Kami ay nakakagawa ng makapangyarihang gawa. Nakakagamot kami. Nakakapagpalayas kami ng demonyo. Oo, at ang mensahe namin ay sa Diyos. Tingnan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa 7:21 ng Mateo hanggang sa 22. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Sa 23, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Napakalinaw, no? Pwede pa lang ang isang grupo o isang tao ay nangangaral na gamit ang Biblia, nakakapagpalayas ng demonyo, masasamang spirito, nakakagamot, at nakakagawa pa ng mga himala sa pangalan ng Diyos. Tumatawag din sa Kristo bilang Panginoon. Kasi sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. So, tanga na nila tong apat. Pero bandang huli, nung sila ay nasa paghatol na, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila, lumayo kayo sa akin, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala, kayo ay manggagawa ng kasamaan. Ano ang pagkakaiba? Ano ang susi? Nandun sa una niyang sinabi sa 21, yaon lamang mga tao na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya napaka-importante. Kung tayo rin lang ay magsisika para sa kaligtasan, kung tayo rin lang ay gumagawa para sa reliyon, para sa pagsamba, pag-aralan na natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung ano ang sinabi ng Kristo, pakinggan natin. Ngayon, ating napag-aralan na ang isang bahagi para matamo ang kaligtasan ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos, ng kautusan ng Diyos. Sa susunod, pag-aaralan naman natin yung isa pang bahagi para ito ay maging kompleto, no? Para tayo maging karapat-dapat sa kaligtasan. At ang topic na iyon ay may kinalaman sa pananampalataya. So, maraming salamat po. At sana meron kayong napakinabangan sa pagkakataon ito. Hanggang sa muli.